Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Nagbabalik si Coach Kamatyas. Ayan, dahil po sa aming pinagdaanan, maraming salamat sa mga nakiramay sa aking tatay na talagang mahal na mahal ko dahil mula nung bata pa lang ako, siya talaga yung nagpursige na i-push ako sa chess. Kaya naabot po natin ang kalagayan nating ito sa chess. Nag-IM ako. Ayan, salamat sa aking mahal na tatay na nagsuporta sa akin. Salamat po sa lahat ng mga nakiramay, mga kamatyas. Thank you so much. Ngayon naman ay update tayo dito sa lumalaganap na malakasang Chessable Masters Champions Chess Tour. Ito ay ginagawa online tournament. Kinaptured ko po yung kanilang mga camera. Ayan po, nakaharap sila sa kanilang mga computers para magbakbakan dito sa 10 minutes plus 2 seconds increment rapid online tournament. Nasa losers bracket na po sila Wesley at Ferrugia dahil sa winners bracket na buena manuhan si Wesley ni Magnus. Ang bigat kagad ng kanyang quarter-final round. At si Ferrugia naman ay nalaglag kay Fedosiev. At sino kaya sa kanilang dalawa ang mabubuhay pa sa pangalawang pagkakataon dahil ito po ay losers bracket na. Ang kanilang first game tabla, ito pong second game. Tingnan natin kung ano ang naging resulta. Game number 2, white si Wesley, nag-E4, E5 si Ferrugia, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6 at nag D3, Bishop C5. Gyoko Piano ang kinauwian. Bishop G5. Nilabas kagad, pressure pin. H6, sinubukan kagad ni Ferrugia. Kakapturin mo ba yan, Wes? Umatras lang. At nag D6 para pakawalan naman ang Bishop. Nag C3, ayan, typical yan sa Gyoko Piano para maka D4 at maatake ang Bishop. Nag A6, preparasyon para may tataguan. Nag A4 naman si Wesley. Para kapag nag-knight A5 dito at i-exchange sa bishop, hindi na pwede kasi may tataguan lang ng simple. At nag-bishop A7, knight B D2, G5, bishop G3 at nag-queen E7. Ayan. Dito, dahil committed na ang king side, medyo alanganin na ang black pag magkakasling pa dyan. Madaling maatake ang black king. Kaya tingnan natin kung saan magkakasling yan. Nag-castle, knight D7, B4, ayan, para mag-B5, Knight F8, good move ang binigay dito. Ayun, kasi maneuver no? Papunta sa G6 hanggang sa mapuntahan yung F4 square at nag-B5. Ayan, inatake na. Knight A5, Bishop D5, nag-H5. Talagang mainit dito si Ferrugia. Gusto niyang kulungin ang Bishop na puwersang mag-react si Wesley. H4, G4, Knight E1 at nag-C6. Yan ang lumalabas na bago dito, novelty. Kasi ayon sa naitalang record, Knight G6 dito ang ginawa last time. Ayun, para may threat din sa H4 pawn. Pero dito, balik tayo, nag C6 pero bad move ang binigay sa novelty na yan. Bishop A2, nag Knight G6. Okay, good move. O dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ang dami nang kakapture dyan sa pawn na yan. Bakit hindi makapture-capture yan? Lamang ng isang pawn. Magbi-bishop takes F7 lang kasi. Mabubukas kasi yung A5 Sacrifice, capture, and rook takes A5. Weak pa ang B5 at delikado pa ang bishop dyan dahil nakapindo. Doblihin lang yan. Nako, delikading yan mga kamatyas. Kaya, balik tayo. Nag-knight G6, Queen B1, good move din ang ginawa dito ni Wes. May threatening Queen B4 para ma-hunt ang knight sa A5. Hahuntingin, Pamigay na yung pawn sa H4. Kinapture nga ni Alireza. Blunderacious mga kamatyas ang ibinigay na marka ng tirang yan. Dapat daw po ang tira ay Queen D8. Ayan, yun nga lang, medyo mahirap tanggapin sa human side dahil galing na ang queen dyan, dinevelop nga sa E7 Tapos mangyari, pababalikin sa D8. Sayang yan, Kumbaga sa paliwanag ng pag-iisip natin, parang sayang Parang dinipensahan ang knight na E1 pero malalaman natin, bakit kaya Queen D8 versus sa Knight H4 na blunderacious. Ayun mga kamatyas, nakita dito ni Wesley ang good move. Kaya pala dapat Queen D8 ang tira ng black I-guess nyo po, pang puzzle sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita.
May B6 na kaya pala pinapatira ng Queen D8 to prevent the push B6. Eh di nakathreat ang bishop. Knight G6 na lang ang ginawa, yun lang. Umaslambang na, umislembang. Ano man tawag doon? Bumalembang. Ayan, mag-e-H4 na eh. Bumalagbag. Ngayon, ano mangyayari? Alamin muna natin, sa normal na takbo, Bishop B8. Kakapturin ang Knight, Queen takes, and Queen B4. Matchas ang Yokabab. Walang pupuntahan. Matchas, ano? Kulong. Ayun. O, balik tayo. Pero nag-Knight G6 na lang dito. Kinapture ang Bishop, then H4. Kumbaga, yan na lang talaga ang last sort para balembang ng gulo-gulo. Nag-Bishop H2, Queen G5. Ayun, threatening Queen takes Knight. At meron ding threat na paparating G3 para makulong naman ang Bishop dahil naghahabol na mabawi ang pyesa. Queen B4, threat ang Knight. Nag-G3, Queen takes A5. Ayun, blunderatious din naman si Wesley. Biglang baba ng malaki ang evaluation bar. Dapat daw po ay F takes G3, H takes G3, Bishop takes F7, check, King E7, Bishop takes G3, Queen takes G3, and Bishop takes Knight. Nakakailang lang talaga yung itsura. Nakakailang eh. Check. Angat lang, ano, kakapusin ng mga check-check eh. Wala rin namang dapat ipangamba sa G2 kasi suportado ng Knight. Mukhang nakakatakot lang pero yan ang matibay na tira. O Queen E3 check ang binigay dito, Rook F2 harang, Bishop D7, and Knight EF3. Super decisive advantage ang puti. Kaya wala na talaga. Daming pyesa eh, no? Lamang ng isang pyesa pero corner pa yung Knight sa A5 eh. Ayun. Kaya minsan ang lesson mukhang nakakatakot pero pwedeng pasukin. Kinapture ang Knight, nakipagsabayan, G takes, King H1 good move, ayan, ginawang umbrella, ang pawn sa H2, Queen takes Knight, Queen C7, threat sa pawn, nag-castle, Queen takes D6, King G7, Knight F3, syempre kailangan ng gisingin yan, Queen takes pawn, at nag-D4. Ayun! Nako po, tingnan nyo po ang evaluation bar ni Wesley. Pagtira ng D4, sakit naman nun. Bad move lang. Parang considered blunderatious din yan ah. Dapat daw po Rook A, B1. Grabe ka, winning pala si Wesley dito. Winning na oh. Nag-D4. Ayun, nakita naman ni Alireza ang masakit na tira. H3 para makapagpa-expose sa king ni Wesley. At nag-Knight G5. Si Wesley naman ngayon ang umiislambang. Oh. Capture. Rook H8. Naku, threatening Bishop H3. King H1. Bishop H3. Tuloy pa rin ang panggulo. Bishop takes F7. Ayun mga kamatya. Sige po. Sa side naman ni Firouzja. Find the excellent move na binitawan dito ni Firouzja sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Bishop G2, excellent move. Siya ngayon ang ginawang puzzle. King G2 and H1 Queen. Another excellent move. Dalawang bigay sa panga. Bagsak mga kamatyas. Bakit kaya nag-resign dito si Wesley? Ano meron? Kung capturein ang queen na yan, mayroong knight to F4 check. Pwersado, King G1 and Queen takes Rook, matchas. Saklap ng nangyari kay Wesley dito. Ang laki ng winning niya, no? Dito sa portion na dito, lamang konti, no? Pero ito talaga yung napakalaki na ng lamang niya. Ang laki na ng lamang niya dito. Kung nakita niya itong F takes G3, capture, tapos Bishop takes King E7, and Bishop takes G3. Kung nakita niya yan, yan ang malinis. Mukhang nakakailang lang sa mata, pero yan ang malinis mga kamatyas. Okay, ganun talaga. Nadali siya ni Firouzja. Mukhang baka sabihin ni Firouzja, di ba? Ako talaga dapat sa candidates, hindi ikaw eh. Yun ang masaklap dyan.
Kasi 'di ba silang dalawa yung nagkaroon ng usapin sa candidates nung hinabol ni Ferrucia si Wesley. Nako, Wesley, better luck next time. Knockout na po si Wesley dahil pangalawang buhay na ito sa kanilang knockout stage Ito po ang kanilang naging score. Tingnan natin. Score ng kanilang losers bracket. Ayan. Si MBL, nalaglag din sa winners bracket. Talo pa rin kay Nepo. Ayan, nagkaroon ng panibagong pagkakataon si Nepo. Ang maglalaban, ayan, Nepo and Ferrugia sa losers bracket. Buhay pa, mga kamatsas. Okay, right after this video ay maki-update naman tayo sa winners bracket. Syempre kay World Champion Magnus Carlsen kung naipagpatuloy niya ba ang kanyang pananalasa dito sa Chessable Masters Champions Chess Tour. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po na-update kayo at natuto. At muli po sa mga gustong sumuporta at na mag-avail ng ating merchandise, type nyo lang po sa Shopee, search nyo lang ang Kamatsas Sporting Goods Shop para makapamili po kayo ng ating mga products. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.